Flivites. Like at subscribe, support ka naman. Gagi, patay na siya. Ika na nga nila kalbo nang makita si Alicia na nakahandusay na sa baba na siya na nga nilang kinataranta. Dahil ang dalaga lamang ang paraan para mahanap nila ang 13 regalia na nawala. Lingid sa kanilang kaalaman, ay buhay pa itong si Alicia na bigla na lamang damil at kalaunan, dahil sa curse of immortality na ibinigay ni Kren. Ngunit bagamat hindi siya mamamatay, ay hindi gustong sabihin na kusa siyang gagaling. Dahil bali peren lahat ng buto niya, at halos wala na siyang dugo, kaya hindi siya makagalaw. Habang pilit niyang gumagalaw, ay napansin niyang lumutang bigla ang dugo niya sa hangin. Doon biglang lumitaw ang tila maliit na version ni Kren. Dito na nga nito pinaliwanag ang nangyayari, at ang blood magic na nilagay niya sa katawan ni Alicia. Na siyang dahilan kung bakit buhay pa siya, at kung sakaling maubos, ay rekta na siyang mamamatay. Pero syempre, hanggat may silbi raw siya, ay papalitan daw ni Kren ang dugo niya para makapag-regenerate siya. Nagtaka naman si Alicia, at bakit hindi pa raw siya pinagaling? Ayon naman kay Kren, ay may gusto muna raw kasi siyang malaman, at kung bakit tinanggihan daw ni Nell ang alok niyang maging wet nailers ito ni Luna, na siyang pagkakataon na rin ito para makatakas sa lugar na ito. Ika naman ni Alicia, na baka iniisip daw kasi ni Nell na alipin lang si Kren, at kahit tumakas siya, ay huhulihin din naman siya ng mga bandits, at ibabalik sa mundong ito na siya niyang kinalakihan kaya nawalan na ito ng pag-asa. Dito na nga nagtanong si Kren kung papaano niya mapapaniwala si Nell. Simple nga lang daw ayon naman kay Alicia, at yun nga raw ay ang patayin lahat ng bandits. Kung wala nang hahabol sa kanya, ay baka doon na nila ito mapaniwala sa pagsama sa kanila. Sumang-ayon naman dito si Kren, ngunit ang problema, ayaw niyang siya ang pumatay sa mga ito. Baka mabisto raw kung sino siya at malamang wala siya sa teritoryo niya. Kaya naman iminungkahi nitong si Alicia na lang ang gumawa since hero naman siya, so expected na makikipaglaban siya sa mga bandits. Bago pa makatanggi si Alicia, ay binalik na lahat ni Kren ang nawalang dugo ni Alicia. Saktong dumating naman ang mga bandits para kunin sana ang katawan niya, ngunit nagulat nang makita nilang unti-unting bumabalik ang katawan ni Alicia mala zombie. Napakagatlabi naman si Alicia sa sobrang sakit ng proseso. Walang ano-ano'y sinugod na nga siya ng isang bandit, pero hindi siya natinag. Hinawakan niya ang braso nito, sabay sinuntok sa mukha, at kinuha ang espada at eye patch. Bagamat ayaw niyang pumatay ay wala na nga siyang choice kundi puksain ang mga ito. Samantala, hinahanap naman ni Kren si Nell para muli itong kumbinsihin. Ito namang si Nell ay bumalik sa tavern kung saan inabutan si Carme, na kanina pa siya hinahanap at nag-aalala sa kanya. Since okay naman si Nell ay tulungan na lang daw siya nitong maghugas ng plato. Dito na nga napansin ni Carme, na parang anggan ng pakiramdam ni Nell, kahit pinag-initan na naman ito ng mga bandido. Kaya tinanong nito kung may nangyaring maganda. Dito na nga nagtanong si Nell kung ano raw ang pakiramdam outside world, na siyang kinagulat ni Carme, kasi never pang nagtanong si Nell ng ganito. Dagdag pa ni Nell, na dito na raw siya ipinanganak kaya wala siyang ideya sa labas ng camp. Kumpara nga raw kay Carme ay kahit papano, may idea raw ito sa mundo sa labas. Wala naman maisagot si Carme, dahil halos lahat daw ng babae sa kampo ay galing sa magulong buhay. Kaya bihira nilang pag-usapan ang tungkol sa labas. Pinagtaka na nga ito ni Carme, at bakit bigla raw siyang nagka-interes sa labas. Ayon naman kay Nell ay may nagtanong daw kasi sa kanya kung gusto ba niyang umalis. Walang ano-ano'y sinampal na nga lang siya ni Carme, at kung sino man daw ito ay huwag siyang magtitiwala. Wala nga raw matinong lalaki sa mundo, dahil lahat ng ito ay gagamitin lang sila at kung wala na silang pakinabang ay itatapo na lang na parang mga basura. Bigla na ngang sumingit sa eksena si Broco, na siyang narinig lahat ng kanilang pinag-usapan. Kinabahan na nga si Carm at tinanong niya kung anong ginagawa ni Broco sa tavern. Ayon naman kay Broco ay narinig daw kasi niyang may bagong saltang baby, kaya gusto lang sana niyang silipin. Agad namang tinuro ni Nell kung nasaan si Luna, at sinabing nasa sabsaban daw. Bago umalis si Broco, ay pinasama na nga niya si Nell, na siya nang kinabahala ni Carme, dahil kutob nitong may masamang plano si Broco. Pinilit niyang pigilan si Nell, pero wala siyang magawa. Pagkaalis nila, ay lubos na ngang nabuisit si Carme, dahil si Nell lang ang may kakayahang mag-alaga ng bata at natatanging source nila ng gatas, kaya papaano na raw ang mga alaga nilang baby ngayon.
Dito na nga dumating si Kren, buhat si Luna na siyang kinagulat si Carmay, sabay sinabing kung gatas daw ang hanap nito ay huwag na itong umasa pa, dahil wala na raw si Nell, at baka hindi na ito bumalik. Hindi raw niya ito kagustuhan, pero ganito raw talaga ang mundo nila. Naguluhan na nga si Kren sa mga pinagsasabi ng babae, kaya humingi siya ng paliwanag dito. Nanlisik ang mga mata nito na siya namang kinabahala ni Carmay, at natigilan sa harap ng nangigigil nating bida. Habang pababa sa isang lumang hagdanan, ay namangha na nga si Nell dahil sa buong buhay niya sa kampo, ay ngayon lang niya nakita ang lugar na ito. Ayon naman kay Broco, ay dating minahan daw ito ng magic ores na ginagamit sa kung ano-anong bagay. Itong ilaw nga raw na hawak niya, ay gawa rin sa durog na magic ore na hinalo sa insect oil. Kwento pa nito na bago raw siya naging bandido, ay naging researcher daw siya ng magic ores at kung paano ito haluan ng iba't ibang likido para makagawa ng iba't ibang formula. Huwag na raw pansinin ni Nell ang mga bungo sa sahig dahil mga buto lamang daw ito ng malalaking daga. Walang ano-ano'y biglang pinatay ni Broco ang ilaw na siyang kinataranta ni Nell. Nakiusap siyang buksan ulit ito, ngunit nang bumalik ang ilaw, ay nagulat na nga siya. Dahil nasa likod na niya ang isang halimaw. Ang alaga ni Broco na si Betty. Isa sa mga halimaw na napasunod ni Broco gamit ang magic mixture niya. Kaya nga raw siya naging leader ng kanilang kampo. At dahil nabanggit nga raw ni Nell na gusto niyang umalis na at tumakas, ay wala raw siyang ibang choice, kundi ipack-in siya kay Betty. Agad na ngang tumakbo si Nell ngunit sa kasamaang palad ay wala na itong takas pa kay Betty na siyang hinabol siya. Sabay na pa-flashback sa naging alok ni Kren at nagsisinasaksihan na nga ito ng bata na siyang agad na paiyak. Pinatahan naman ito ni Kren at sinabing normal lamang ito sa mundong ito, ang kumain o ang makain. Nagkataon na gutom ang magic beasts, ayon kinain si Nell kaya wala siyang magagawa. Siguro kasalanan din daw niya dahil hindi siya umabot sa oras. Walang ano-ano'y nagtaka na nga ang ating bida, at panoong ang isang dakilang troll ay sumusunod daw sa isang bansot na tao. Nahiwagaan naman si Broco at iba din daw ang dalang kumpiyansa ng ating bida at talagang hinarap siya, sabay inutusan si Betty na kainin din si Kren. Sa gulat nito ay ayaw gumalaw ni Betty na tila biglang naging balisa. Sa sobrang takot na nga nito ay bigla nitong naisuka si Nell, na bagamat buhay pa, ay natunaw na sa tiyan ng halimaw. Ginamit agad ni Kren ang kapangyarihan niya para tanggalin ang asido sa katawan ni Nell, sabay nilapag si Luna sa tabi nito para makasama siya sa mga huling sandali nito. Tapos ginamit niya ang shadow niya para ilayo sila Luna sa kuwebang ito. Paglingon ni Broco ay nagulat na nga ito, dahil wala na ang dalawa, sabay pinagtaka kung anong klaseng mahika raw ang ginamit ng ating bida. Nagtaka naman si Kren kung ano ang pinagsasasabi ng bansot, hanggang sa may hugatin na ngang potion si Broco mula sa kanyang coat. Ayon sa bansot ay gawa raw ito sa magic stones, herbs, at larvae ng parasite fly na kayang tanggalin ng pag-iisip ng host nito, na siya niyang ginamit dito kay Betty para maging sunod Sonoran sa kanya. Walang ano-ano'y ibinuhos niya ang potion sa apoy, at nang maamoy ni Betty, nawala bigla ang takot nito at umatake ng walang kontrol. Sa lakas nito ay tumalsik na nga ang ating bida, since napakahina ng katawan niya at naka-human form nga. Nabuisit na nga ito sabay naisip si Alicia, at bakit hindi raw siya sinabihan tungkol sa mga magic na yan. Speaking of Alicia, abala pa rin nga ang dalaga sa pakikipaglaban sa mga bandido. Marami na ang napatumba niya, pero hindi niya pa rin nauubos. Sa kasamaang palad ay nasira na nga ang gamit niyang espada, kaya napaisip na kakailanganin niya ng espada na matibay-tibay laban sa mga ito. Dito na nga niya naisip ang maalamat na espadang nasa ilalim ng lawa. Agad na nga siyang tumakbo pababa, ngunit sa kasamaang palad ay dito nakaabang ang mga halimaw at tila naghihintay na may mahulog sa kanila. Imbes na tumalon ay umakyat na nga siya sa scaffolding para pasunurin ang ibang bandido. Nang mapansin niyang marami na ang umakyat, ay agad na nga niyang pinutol ang lubid na siyang nagresulta sa pagbagsak ng mga ito sa tubig. Tiba-tiba na nga ang mga halimaw at pinagpistahan ang mga nahulog na bandido, at habang busy nga ang mga ito ay nagtago si Alicia sa loob ng isang barrelay, na siyang unti-unting lumubog sa lawa, at habol nga niyang hanapin at makuha ang maalamat na espada sa ilalim ng lawa. Papitik na rin muna lods ng like at subscribe ko, hihi salamat.